What's up mga sis? So, ito na nga ang aking day 2 vlog. Oh yes, sino ka dyan sis? At sa ating unang destinasyon, 7-Eleven for breakfast and coffee. And now we're on the way to Awaji Island. Look at the bridge mga sis. This is Akashi Bridge, one of the world's longest suspension bridges, with tours to the top and to its exhibition center. Sobrang foggy niya and para siyang katulad ng Golden Gate Bridge sa Amerika. And we're here! Welcome to Awaji Island! Super dami ng dogs dito, sobrang cute. And alam nyo na, naalala ko na naman si Gucci. Kahit saan ako magpunta na may nakikita na dogs. Hi, I miss you, Gucci. At ito, papakita ko sa inyo yung view. Sobrang ganda. Kitang-kita dito yung Akashi Bridge. And sobrang daming mga tourists. Ang daming foreigners. And pakita ko lang yung ilang mga picture na tinake ko dito. Ang dami nagpapapicture dun sa bato, hindi ko alam. So, nagpa-picture na lang din ako. Ayan. And sumakay nga pala kami dito sa Ferris wheel. Sobrang ganda ng view dito. Kitang-kita mo yung buong Awaji Island. And here is the view na nga mga sis. Sobrang ganda. Sobrang mafe-feel mo na nasa ibang bansa ka talaga. And ayan, tamang picture lang. At ito, merong mga batang nag-field trip dito. Sobrang cute nila tignan. So, dito nga pala yung bilihan na ng ticket para makapasok ka dun sa Awaji Island. And isa sa mga attraction nila is itong Naruto. I think it's a Naruto village. So, kung fan ka talaga ng mga anime, sobrang perfect na pasyalan to para sa'yo. At dito nga pala kami sumakay. Ito yung car ng mga tourist para malibot mo yung buong Awaji Island. Kasi sobrang haba talaga, sobrang laki ng island na to. And ito na nga ang view. Sobrang ganda. At ito na nga ang Naruto Village. Grabe, sobrang ganda dito pa lang sa unahan. Iba pa pala yung entrance pag pumasok ka dito. Hindi na rin pala kami pumasok doon sa Naruto. Para marami kaming mapuntahan and hindi rin ako familiar sa mga characters ng Naruto. Si Naruto lang kilala ko doon. Sorry! And lahat ng mga characters ng Naruto makikita mo talaga dun. Sobrang dami mong lilibutan dito. Grabe. And of course, ang kilalang vending machine. Kahit saan ka mapunta, meron nun. And ito si Godzilla. So, pag pumasok ka dyan, syempre, iba pa rin yung entrance.
And may mga shop din pala dito para sa bilihan ng mga souvenirs. Another attraction is itong Dragon Quest. And after Awaji Island, dumiretso naman kami dito sa Harborland, located in Kobe. Maraming shopping center dito and pumunta lang kami dito para kumain. Share ko lang, ito nga pala yung favorite Japanese restaurant ko, Boteju. And meron din pala talaga dito sa Japan. Ang galing! And ito nga pala yung view sa labas. Parang nasa Hong Kong. Ang ganda. After Kobe, so heto na nga ang sikat na Himeji Castle. So para makabili ng ticket, dito lang sa machine. And mga around 300 yen per ticket. Peso, parang mga 100 plus lang siya. Ang galing lang kasi lahat ng mga ticket nila is through machine na talaga bibili. Pag pumunta ka pala dito, kailangan comfy yung shoes mo kasi sobrang habang lakaran talaga dito. At ito na nga, buti na lang naabutan namin. Pwede pang pumasok sa loob ng Himeji Castle. Tingnan mo, sobrang ganda talaga. Para ka talagang nasa loob ng palasyo. So, bago pala pumasok dito, kailangan mo magtanggal ng slippers or shoes. Bibigyan ka nila ng plastic para dun mo ilagay. And ito, sinulat pala ng mga Japanese nung mga kapanahunan pa, nung araw. And ang galing. Sobrang classic. Puro wood and stone nga pala gawa itong Himeji Castle. And tinayo siya nung 1300s. And sobrang dami mong aakyatin dito para makapunta ka sa taas. Syempre. Ang dami rin palang mga tourist dito naming mga nakasabay. Ang daming mga foreigners. Iba't ibang mga lahi. Kadalasan mga Europeans and Americans.
And iba nga pala yung way ng paakyat, iba rin yung way para sa pagbaba. Para hindi nagkakasalubong. At ito nga pala yung mga gamit ng mga Japanese noong mga panahon. And sobrang galing kasi na pre-preserve pa rin nila tong mga to. And ito pala, maghuhulog ka ng coins and magdadasal ka kung ano man ang wini-wish ng puso mo at sana'y matupad nga ang aking winish. At ito nga pala yung balon ni Sadako kung saan siya hinulog. And totoo nga pala talaga siya. And marami naghuhulog ng coins dyan. And ito nga pala yung suot ng mga Japanese dun sa loob ng castle dati. I'm not sure, pero kasi, diba naka-display dyan? At ito na nga, dito tayo sa souvenir shop. Bumili kami ng coin, tapos pwede mong i-engrave yung pangalan mo o kung anong gusto mong ilagay. Dito sa machine mo siya i-engrave. Ang galing. At charan, ito na nga ang nilagay ko, ang aking buong pangalan and yung date. At ito, tamang kimono at sobrang swerte ko. Meron pa akong nadatna na cherry blossoms. Mga 2 puno ata yun. So, ang swerte, nakakita pa rin ako ng cherry blossoms kahit hindi siya full bloom. May naabutan pa din ako. At ito nga pala yung isa sa mga shots doon. Ang ganda-ganda kumuha doon kahit walang filter. Alam mo yun, kahit saan ka lumingon, ang dami mga bulaklak. And after a long day, ito na nga, dinner and wine. So, ito nga pala yung in-order ko. And ito yung ininom namin. Oh my God! Nalasing ako dito! Gumagewang na ang sis nyo. Oh my God. Yan, tamang kapit sa mga upuan para hindi matumba. Yan, lasing ka sis. Tapos yan, galing na naman akong CR niyan. Nasusukan na ako niyan. Pauwi na kami. At ito na nga, hindi na kinaya. And that's my day 2 vlog. Thanks for watching. See you tomorrow.